Hello, magandang umaga po. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mga kababayan ko, ito naman tayo si Dr. Toto Taylor. At ang ating pag-uusapan po ay itong naipanalo ko kahapon na natanggap ko na utos ng Regional Trial Court ng Quezon City, Branch 93, na kung saan ay inabsuelto ako at wala, ibig sabihin ay walang kwenta yung kasong na libel na sinampa laban sa akin. Yan po ang implikasyon yan. So, nevertheless, what is important is ay nanalo ako at tahasang sinabi ng korte na ang aking pinost sa Facebook ay mga bagay na nakakatulong sa bayan at wala akong malisya. Nang ibig sabihin ay wala rin akong sinasabi na pagsisinungaling. Hindi ako pwedeng sabihin na nagsinungaling ako sa reklamo na plunder na aking sinampa laban kina, number one, yung congressman namin dati na congressman na rin ulit ngayon sa South Cotabato 2nd District na si Ferdinand Ledesma Hernandez. So, baliwala, binasura ang kanyang kaso. Next is, ang contention niya kasi ay meron daw malisya ako sa ginagawa ko sa pag-publish ng sa Facebook ng aking kritisismo laban sa kanya na siya ay kinasuhan ko ng plunder sa pamamagitan na ginawa nila sa pamamagitan ng pag-overprice ng mga supply ng pagkain doon sa mga biktima ng Marawi War Siege noong 2017. At dito po ang aking akusasyon na nilagay sa aking plunder case ay binenta nila sa DSWD Region 12 sa pamamagitan ni DSWD Region 12 Director by Zorahaida Tanggol Taha ang mga pagkain na o di kaya food pack kung tawagin na bawat isa ay pinresyohan nila ng 515 pesos and 40 centavos. Ngayon, ang nanalong bidder po dyan, kagaya rin sa flood control, ay niyari din, kaya kakasuhan ko sila ngayon, ang mga bidder sa Philippine Competition Council na sa pagyayari sa bidding. So anyway, ang nangyari, maliban dyan, ang issue lang natin dito ay kung may overprice ba talaga o wala. At kung makatarungan ba ako sa pagsampa ng kaso laban sa kay Congressman Dinand Hernandez ng 2nd District ng South Cotabato. At sa laban din sa kanyang kapatid na may-ari ng Tacorong Fitmart Mall na siyang nanalong supplier. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel. At laban din sa mga anak niya na stockholder ng Tacorong Fitmart Mall Incorporated. At laban din, siyempre, sa mga opisyalis ng DSWD Region 12 na si Jackie A. Lau, tapos siyang hepe ng Bids and Awards Committee at kanyang assistant na si Emerita Dizon at isa pang assistant or alternative member na si Payida Sarip at saka si Kalandaba, kanyang accountant sa DSWD. So lahat po sila ay kinasuhan ko
ng plunder sapagkat ang overprice po ay ang total na halaga na napatunayan ko ay 226 million ang pinatong nila na presyo. Hindi bababa dyan. Ngayon, ano naman po ang ginamit kong ebidensya para masasabi ko na may overprice? Magandang umaga, Fidila Malyari, kapwa ko MSU1, si Dolores Dayrit. Balik ka na uli. Toto, Kausing, kaya natin to. Congrats po. Salamat po sa panalo. At Aurora Mercado, sayang nga, di ka tuloy na hindi ko naman na mob. Anyway, Jaime Aguinaldo, congrats Boss Toto, sabi niya. So anyway, ang aking ebidensya, bakit ko inakusa sila na nag-overprice sila ng by 226 million pesos ay ang numero 1, ang resibo na binigay mismo ng supplier sa akin nang ako ay bumili ng katulad na mga items na nakalagay sa kanilang food pack. Kung binenta ng Tacorong Fitmat Mall sa DSWD Region 12 ang isang set ng pakete o isang pakete ng pagkain sa 515 pesos and 40 centavos, ako naman, nung bumili ako sa Tacorong Fitmat Mall din, lahat ng items na yun, binili ko rin. Ang wala lang doon ay yung tinatag naming bulad o tuyo. At ang tuyo naman, nagpabili ako sa Tacorong Public Market na ang halaga ay 48 pesos ang kalating kilo. Pero yung sa pakete, ang hiningi lang 400 grams. Wala pang abot, hindi pa umabot sa kalating kilo. So ngayon, pinresyon nila yun, ulitin ko lang, 515 pesos and 40 centavos. Base naman sa isa pang resibo na nakukuha ko mula sa DSWD na binigay ng Tacorong Fitmart Mall. Akalain mo sa resibo na binenta, sa resibo na binigay ng Tacorong Fitmart Mall, sa DSWD, ang presyo ay 515 pesos and 40 centavos. Sa resibo naman na binigay sa akin, katulad ng mga bagay din na aking binili, ang resibo sa akin ay 270 pesos and 50 centavos. Idadagdag ko na ngayon yung 48 pesos na nanggaling sa Tacorong Fitmart at Tacorong Public Market. Ang kabuuan ay 318 pesos and 50 centavos. Ikumpara mo sa 515 pesos and 40 centavos o almost 200 ang dagdag. So, i-multiply mo, ilan bang in-order na ng DSWD? Alam mo, ang grabing in-order ng DSWD? 1,143,120 packs. So, kung piso mo lang ang in-overprice mo o pinatong mo, ay milyonaryo ka na kagad. Kikita ka na ng 1,143,120 pesos. Ito, ang overprice, 200 pesos. Okay, kung 200 pesos minimum yan. So, kung 200 pesos times 1 million, multiply na natin kasi para mabilis. Engineer din ako pero hindi ko kaya mabilisan ng competition. So, 1,143,120 times 200 pesos. Yan ang overprice na kinita nila sa plunder. 228,624,000 ang kinita nila na overprice. Mahigit kalahating bilyon ang binili na food pack. At ang pakay ng food pack na yan ay ibibigay sa mga bakwit sa Marawi habang tumatakbo po ang mga residente ng Marawi habang nagigira sa gitna ng mga mauti na terorista at mga sundalo at pulis natin. Yan po ang nangyari dyan. So, in short, ang aking ebidensya ay napakatibay. Yung ebidensya, yung resibo ko ay mismo resibo na binigay ng Tacorong Fitmart. Na siya ring resibo, na nabigay na resibo na sa akin ay 270 pesos and 50 centavos, hindi kasama ang daing. Pero nang nagbigay siya ng resibo sa DSWD Region 12 ay ang resibo niya, ang presyo niya ay
315 pesos and 40 centavos. Grabe. Tapos, ang dami ng bibilhin na packs ay 1,143,120 packs. Ayun, napatunayan ko yan. No, ang kasunod na issue ay kung sino ba kung ang tinatawag na may mali ba ako doon, kasinungalingan ba yun o hindi? Nag-conclude ang RTC na sa dapak na lang na nagsampa ako ng kaso sa ombudsman ay hindi mo na masasabi na may mali siya ako. Kundi tanging ginawa ko lamang ang gawain ng isang responsableng mamamayan para sa bayan. Yan ay sinabi ng Regional Trial Court. At ang siste doon, so ngayon, ibig sabihin, pag nabasura, wala na. Ngayon, 2 count yun, 2 kaso yun. Ang isang libel case doon ay noong ni-re-upload ko lang ang balita ng Radio Inquirer na kung saan ay sinabi na nagsampa ako ng kaso. So, mas maganda siguro, ipakita ko sa inyo ngayon muna ang desisyon. Ito po yung desisyon. Mamaya ipakita ko yung Radio Inquirer na balita. Okay, nakita nyo na? Yan. Sige, buksan ko po. Ayan po ang order ng Quezon City RTC. Branch 93. People of the Philippines versus Berteni Catalonia Housing. Order. Ayan, tingnan na lang natin ang kaso. Ang kaso laban sa akin ay that on the 4th of February 2019 in Quezon City, Philippines, the above named accused through the use of a computer system, a device which, pursuant to a program, is capable of automated processing of data and is connected to a network of other similar devices with malicious intent of impeaching the integrity, honesty, and reputation of one Ferdinand L. Hernandez, a member of the House of Representatives representing the 2nd District of South Cotabato, and exposing him to public hatred, contempt, scandal, ridicule, and disgrace, did then and there willfully, unlawfully, feloniously, and publicly impute in the latter through posting and sharing a video of Radio Inquirer news report on the personal Facebook account under the profile name Berteni Catalonia Housing and on a public group Facebook account under the name Berteni Toto Catalonia Housing, which is of general circulation, with the following defamatory remarks directed to said offended party to it. Ito na sinabi ko. Which is, totoo naman, yan naman sinabi ko. Katarungan! Hindi titigil ang sigaw ng katarungan dahil sa pagnanakaw ng 226 million pesos mula sa relief goods para sa Marawi evacuees. Dahil tinanggal ng Radio Inquirer itong video na sa kanilang website, in-upload ko ito para patuloy na mapanood ng lahat ang pagsampa ng kasong plunder, higanting pagnanakaw laban sa Region 12 DSWD Director by Zoraida Taha at South Cotabato Congressman Dinand Hernandez. Mabuti na lang at nai-record ko. Which libelous statements had for its object to impute a defect and or imaginary to those who read and watch it, said offended party that Congressman Ferdinand L. Hernandez is a plunderer and a thief of 225 million pesos allotted for the Marawi evacuees to said offended parties damage and prejudice. So, iyan po ang kinaso sa akin. Mayroon pang isang kinaso. 2 kaso kasi sabi ko eh. So, ang isang kaso naman ay ganito.
that on the 29th day of April 2019 in Quezon City, diretsuhin ko na lang against Ferdinand L. Hernandez, member of the House of Representatives, representing the 2nd District of South Cotabato, and exposing him to public hatred. So ito naman ang sinulat ko. Kampod na mga magnanakaw, huwag kalibutan ang magnanakaw ng pera ng Bakwit, Marawi. Na sina Dinand Hernandez, Zorahaida Taha, Maria Virginia Hernandez Villaruel, at ang kanilang mga kasama na kampon ng mga demonyo. So, nanakaw nila ang 225 million na para sa mga Marawi na biktima. Sa biktima sa Marawi ng gera ng Marawi sa pamamagitan ng pag-overprice ng pagkain. So binigay ko kanilang figure ng pagkain pag-overprice. So binanggit ko na kung ano ang facts of the case. Yan po ang facts of the case. So kung yan ang facts of the case, ano ngayon ang decision ng korte? Ito natin, basahin natin. Ayan. In the demarer, nag-file kasi ako ng demarer pagkatapos na magpresenta ng ebidensya nila. The accused, ako yon, contends that the prosecution failed to prove beyond reasonable doubt that he committed the offense of cyber libel, citing the following arguments. Number one, Hernandez failed to prove that the instant case had not yet prescribed at the time of the filing of the complaint affidavit before the office of the city prosecutor. Number two, Hernandez failed to testify in court and prove the date of his discovery of the alleged libelous posts, as well as the elements of defamation. Number three, the prosecution admitted during the formal offer that Hernandez discovered the alleged post on 29 April 2019, thereby proving that the charges against him has already prescribed. And number four, the prosecution failed to show proof that the allegations in the subject post were false. And number five, failure to prove the elements of the crime, more particularly the defamatory imputation and malice. In its comment, the prosecution maintains otherwise, as it insists that all the elements of cyber libel are present in the two cases. In particular, the crimes imputed against Hernandez are plunder punished under Republic Act 9, number 7080, as amended, and violation of Republic Act number 3019 for allegedly accumulating unexplained wealth through overpricing the food packs that were distributed to the evacuees of Marawi City. The Besa's testimony, yan ang abogado niya, kanyang witness, has proven that the imputation was made public and that the full name and nickname of Hernandez was mentioned by the accused. Lastly, that the post was made in a digital and social media platform in Facebook made available to the public. So, sinabi, the prosecution in its comment further alleges that the posts were malicious, having been made at the time when Hernandez was running for re-election as a representative of the 2nd District of South Cotabato, and while Kausing's sister, Lindell Kausing, was also running for the same position. Kausing's post could be considered as black propaganda against Hernandez to the advantage of Kausing's sister in the election. The prosecution also suggests that regardless of the truth or falsity of the matter, there is a proper forum to ventilate his accusations and imputations, such as filing the necessary action and gathering pieces of evidence to support the claim. The prosecution also claims that Kausing has malicious intent, considering that he also posted on his Facebook account that he will withdraw the cases of corruption against him if Hernandez withdraws his candidacy, as made
as representatives of the 2nd District of South Cotabato. Finally, the defense admitted that Kausing is the same person as the author of the subject matter. So, yun ang decision na lang. In determining whether a statement is defamatory, yan sabi ng court the words used are to be construed in their entirety and should be taken in their plain, natural, and ordinary meaning, as they would naturally be understood by persons reading them, unless it appears that they were used and understood in another sense. Thus, as to the 4 February 2019 Facebook post allegedly made by the accused, the words hindi titigil ang sigaw ng katarungan dahil sa pagnanakaw ng 2026 million mula sa relief goods para sa Marawi evacuees dahil tinanggal ng Radio Inquirer itong video sa kanilang website. Ini-re-upload ko ito upang patuloy na mapapanood ng lahat ang pagsampa ng kasong plunder at higanting pagnanakaw laban sa Region 12 DSWD Director by Zoraida Taha of South Cotabato, Congressman Dinan Hernandez, construed in its entirety cannot be considered as defamatory imputation. Sabi ng korte, that cannot be considered as a defamatory imputation because the statement merely conveyed that the video containing the news report regarding the filing of the plunder case against the DSWD official and South Cotabato Representative Ferdinand Marquez was previously posted by Radio Inquirer and was subsequently removed by Radio Inquirer and then was re-uploaded allegedly by the accused. Wala nang kaso kasi matagal nang na-publish. So as the 29 April 2019 Facebook post, this appears to be the presence of the element of defamatory imputation of a crime against Fernandez, that he is a thief who stole 225 million pesos, allotted her for Marawi victims. Nevertheless, it is crucial for the prosecution to present authentic, admissible evidence like authenticated screenshots or recordings that comply with the rules of evidence, potentially involving affidavits of personal knowledge to show the integrity and reliability of the evidence of the online defamatory post. For this evidence to be admissible in court, it must be properly authenticated. This means the party presenting the evidence must prove that it is what it purports to be. In here, witness attorney Devesa testified that he viewed the 29 April 2019 Facebook post using his personal account, which username Diker Diversi, to confirm that the defamatory statement was publicly posted and then screenshot the Facebook post and shared it with Hernandez. The screenshot of the 29 April 2019 Facebook post, however, shows that the same was done using the general browser of Facebook. Based on the rules of evidence, the screenshot, when offered as evidence, must be authenticated by the one who took a screenshot and saved a copy thereof. Ayun, ibig sabihin, napalpak ang ebidensya nila. Sabi na ng korte, in addition, dagdag pa rito, actual malice on the part of the accused was not proven. With reference to the element of malice, the settled rule is where the offended party is a public official or a public figure, the prosecution is required to prove the existence of actual malice. Offensive imputation against public officers do not constitute defamation if these relate to their discharge of official duties, unless the prosecution proves actual malice. Defamatory utterances are malicious when made with knowledge that they were false or with reckless disregard as to its falsity. Here, dito sa kasong ito, sabi niyang korte, it is undisputed, hindi na mai-kontra that the private complainant Hernandez ay public official, being a member of the House of Representatives at the time the Facebook posts were published. Public officials must be prepared
for public scrutiny and potentially criticisms inherent in the position. For this reason, malice in law cannot apply, and as such, the prosecution is bound to prove that accused made the defamatory post with actual malice. So para nila mapatunayan na may actual ako na malis o mamalisya ako, patunayan nila nagsisinungaling ako. Ang problema sa kanila, hindi nila napatunayan. Okay, basahin ko diretso ang sinabi ng korte. In the April 2019 Facebook post of Kausing, he mentioned that several personalities, including Hernandez, pocketed the 225 million pesos allocated for the Marawi siege victims by overpricing the cost of the relief goods and pocketing the money. Based on the evidence presented by the prosecution, Kausing filed a case against Hernandez before the Office of the Ombudsman, which fact was admitted by Attorney De Vesa during cross-examination. The prosecution failed to prove beyond reasonable doubt that accused was animated by a desire to inflict unjustifiable harm on Hernandez's reputation, or that the statements were written and published without good motives or justifiable ends. The prosecution failed to prove that actual malice attended Kausing's April 2019 Facebook post, and it was not established beyond reasonable doubt that the defamatory invitations were made with knowledge that the statements were false. Hindi ako nagsisinungaling. Ibig lang sabihin. So with that, nanalo ako. So yan lang po, ladies and gentlemen. Pwede natin tingnan yung iba doon ay palabuti na lang. O yan. Signed, Jerry Chara L. Hernando, Judge. Salamat kay Attorney Danilo Pilayo, kay Attorney Manuel Topacio, the better Topacio. Maraming salamat sa inyo. Sila pong dalawa ang tumayo na abogado ko. Kaya dito ay nanaig po ang katotohanan. So with this, I am now prepared to do what is important and what is necessary next. So dyan na po, yan na po ang ating pag-usapan at mag-shoutout na po ako. Lechen, good morning po. Attorney Toto Kausing, like done po. Virgie Piquero, congratulations Attorney Toto Kausing. Pipito, good job Katoto. Pipito, please like more. We are only 12 like. Like more. 12 na lang ang like ko, making like na kayo. So, Pipito, let's bend na ba ang batas? Saan pagaling yan? Kay Tokpol, Sylvester Tolongis, diba? Diyos Coro Kulihat, Congress Attorney. Pipito, maayong buntag ninyo tanan. Jan, more, keep safe. Helen Baguio, T10HK. Tapos, Cardo sa Bukid. Congratulations, Attorney Toto. Nawa, sooner, okay na ang lahat para may dugang nakapaglaban ng katarungan ng mga Pinoy. Lynn Ruda, thanks God. Sasama ko. Sino kasama mo? Ay, kami lang ng hilo. Pipito, good AM po sa inyo dyan. Virgie Piquero, Hong Kong, Typhoon, signal number 10. Alexander Muhammad, I am happy to hear that good news na ikaw ay absuelto sa kaso ng disbarment. Hindi pa naman disbarment, Brad, Alexander. Ano pa lang, sa libel pa lang. Pero konektado ito sa disbarment. Pipito, please like more and I am done. Jaime Ginaldo, yan proof na hindi lang flood control projects corruption. Marami pa dyan sa procurement service ng DBM. Virgie Piquero, Hong Kong, signal number 10. Number 10 pala sa Hong Kong, ang Bagyo. Pipito Katoto, congrats. Pipito Lee, hello Katoto, watching from Canada. Disbarment case conducts for litsurin muna ang mga kurakot. Golden Pride, congratulations po, Sir Attorney Engineer Dr. Toto Kausing. I'm happy for you, sir. Matalino ka talaga. Salamat naman po. All Walks of Life Vlogs. Jadia Rojas. Adi Jadia Rojas. Nice, Dr. Toto. Tuloy ang laban. Helen Baguio. Tapos naimbaga-bigat mo po, Senior Toto Kausing. Naimbaga-bigat sa mga kabsat ko. Na mayap-abak sa mga kabalin ko. Masanto siya kabuwasan sa mga Pangasinense, mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan. Al Tiongs, very happy for you, Toto Idol, congrats. Virgie Piquero, ang bayan natin. Rolly Azanyon, Attorney, pwede ba na ikaw na magsampa ng disbarment kay Buing Rimulya?
sa kaganapan kanina. Pwede ako magsampa ng kaso. Berge Piquero, dahil sa corruption, kaya walang pagbabago. Baxfoot TV, ma-reinstate ba yung license mo? Ito ng initial step. JT Suidad, Mare, congrats. Congrats sabi na kumare ko. Francisco Monton, salamat po sa inyong congratulations. Yan, Catalonia, kamag-anak. Salamat sa congratulations. Jaime Ginaldo, Aurora Mercado, Dolores Deirit, okay. Pidila Malyari. Yan lang po ang ating live stream ngayon. Jaime Aquino, ayos, talagang hindi natutulog ang Diyos. Yan, talagang Diyos lang ang saligan natin. Si Allah kung sa mga Muslim pa. Jupre, good morning, Katoto, Tirador. Legend, thanks God. Okay? So, yan po ang ating ginawa ng kagandahan para sa mga kapatid ko na mga taga Marawi. Kaya nga, sabi ko, hindi natutulog ang Diyos di ba? Okay, hanggang dyan na lang at bantayan mo abangan ang kasunod na ilalive ko.